At ito nga mga kababayan, kung napanood yun naman ngayon sa aking pinaparinig sa inyo na kung saan, ito sa totoo lang mga kababayan, itong mga Duterte, nagsisinungaling na eh. Hindi na nagsasabi ng totoo. Kasi kung naalala ninyo mga kababayan, naalala ninyo, sabi ni Pulong, ito Pulong Duterte, kalagayan ng ama. Ayan ng ama. Tingnan nyo mga kababayan. Ito. I know that this is diba? Sakit man yun, pero mo na may gihatag sa Ginoo sa pamilya di dawaton. Tubangon na lang, one day at a time. Yes, sir. Tubangon na lang. Katong giingon ni Tatay Nakwan, sabi niya. Wait lang kasi Bisaya. Certain expectations, sir, na Sa kinabuhi kay para magsigla sa katawo. Sa kinabuhi kay para magsigla sa katawo. Ay, tinawag sir, mga bito na bawal na ko na maghilak ang mga anak pag mga anak. Paghilak. Kung sa anak ko na lang po sa sultan, sumbagan lang ko dito. Sabi mo lang, oh, bitaw. Mali naman to. Kung sama ang presyo, kinahanglan ang presyo sa pangmalakong balita na harap. Sir, message you post nagdadaan. Si Alvin. Ito. Hello, sir. Update daw. Hi, ma'am. Update ito Magandang araw sa ating lahat, mga kapartners. So, sir, naitugon si APRD sa mga... Pinapabot niya yung pasasalamat niya sa patuloy niyong suporta sa kanya. At pinapaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino na patuloy po raw suportahan ang PDP laban Duterte Senators plus 2. Final niya in-endorse ngayon sa loob, pinapaalam sa inyo si Kerubin pati si Unasan. Okay. And with the emphasis na patuloy suportahan yung matalik niyang kaibigan na si Rodante Marcoleta. Yes po. Yes po. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Okay, thank you po. Okay naman siya. Okay siya, sir. Nakita niyo si Senator Padilla nung nakulong, di ba? Yes po. Malayo. Mas bad boy tingnan. Ngayon, mukhang mayor. Nasa mabuting kalagayan naman. Inalagaan siya na maayos sa loob. Sabi niyan sabi ni Pulong, nasa mabuting kalagayan at inalagaan sa loob. So sinong papaniwalaan ninyo? Ito si Pulong nung dumating sa Dahig, ang tatay niya nasa mabuting kalagayan at inalagaan ng maayos sa loob. Kung si Robin daw nakulong bad boy, si Digong daw good boy, mukhang mayor. Pero may tanong ko lang mga kababayan, bakit nung sinabi ni Sara Duterte alias Pusit, Gurgur, na hindi daw maganda ang kalagayan ng tatay niya sa loob kasi nahihirapan daw ito. Mga kababayan, wait lang. Nalalaglag. Ito, mga kababayan. Bakit sabi ni Sara, hindi daw mabuti ang kalagayan ng ama niya. Pero bakit si Pulong, ang sabi niya, nasa mabuting kalagayan at inalagaan daw ng ayos doon sa loob. So ito, pakinggan ninyo Sara Duterte, kalagayan ng ama. Ito na mga kababayan. Hindi ko nakakausap yung kanyang doktor. Yung Sarali ito sarali. o sa ibot pasabot sa Inabanga, na daw ng suba. Ang pagkaha sa suba. Ako suba ay Netherlands ka. There are bakit kami magdala. No? Ano sinasabi niya sa inyo? Naisahan ko kayo. Ako, bakit kami ganyan sa kultura nating mga Pilipino. Kilala ni Vice President. Ano sinasabi? Sa totoo
talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi, point ang kababayan. Sino yung Wait lang nga mga kababayan, hanapin ko ha kasi si Pulong ang sabi, ang tatay daw nila ay mabuti ang kalagayan sa loob, inalagaan daw ng maayos sa loob. Bakit noong sorte ni Yorme Isko sa Maynila, sabi ni Sara ang tatay daw nila hindi maganda ang kalusugan at hindi daw maayos. Oh, so ito ha. Oh, kalagayan, ayan, Sara, ayan, Duterte, ah, wait. Kalagayan ni Digong sa loob ng kulungan. Hanapin natin, mga kababayan. Lagi din ang nagtatanong, kamusta na si Tatay Digong? Oh, ayan. Sinasabi ko, lagi okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto, at maglinis ng kwarto. Dahil yun ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang aking. Ay dahil yun, madami din ang nagtatanong, kamusta na si Tatay Digong? Oh. Sinasabi ko, lagi okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto, at maglinis ng kwarto. Oh. Ang sabi okay naman siya. Ang problema, hindi siya marunong magluto at maglinis. Aba, buti pa nga si Digong, mga kababayan. Di ba? Kawawa. Iba ang explain niya dito eh. Kasi ito sa District 2 ito. Nung pagdating niya sa District 6 ng Maynila, iba. Kawawa daw ang kalagayan ng tatay niya. Bakit dito iba-iba statement ni Sara? Oo. Sino yung mga maranaw dyan sa likod? Ay, listahan na raw. Alam mo, hindi yan. Huwag mo iboto yung King of Party. Huwag maliit na video, may click, video Mm. para sa inyong lahat. Sigurado ka ba, ma'am, na hindi ka aalis? Alam ko na marami sa inyo. Mga kampanya po ako. Tama ko, no? Madami ang nagtatanong. Ano bang magagawa namin? Ilan natin i-fight? Hindi naman siya... Kahit na... Hindi po ka. Mahina ako kote. Kita niyo yun. Laba. Hindi siya marunong malinis ng kanyang kwarto. Dahil lahat yun, buong buhay niya ay ginawa ng mga asawa niya para sa kanya. Dahil marami pong asawa ang Diyos ko po, mga kababayan. Oo. So, yun mga kababayan, paiba-iba siya ng statement. Basta sinabi ko sa inyo, nung District 2, yan ang sinasabi niya. Okay daw, pero kawawa kasi hindi marunong maglinis, di ba? Hindi marunong ayos at magluto kasi ginagawa daw niya ng kanyang mga asawa. Kasi marami daw ang asawa ang tatay niya. Ngayon, nung dumating naman siya District 6, sabi niya, kawawa po ang kalagayan niya sa loob kasi hindi siya makakapagluto ng ayos. Alam niyo, sa totoo lang, paiba-iba sila ng statement. Actually, mga kababayan, hindi naman kasi magkakasundo yung mga yan. Hindi po nagkakasundo yung mga yan. Oo. Kaya nga, sabi nga niya nung nakaraan, thank you so much, Pangulong Bongbong Marcos, na napakulong mo ang tatay ko kasi simula noon, nagkabati kami. Nagkaayos kami. So sa madaling salita, matagal nga silang hindi nag-uusap. So ito na, mga kababayan. Dito naman tayo sa sunod. Si Harry Roque. Mga kababayan. Si Harry Roque naman, mga kababayan, ay patong-patong ang kaso niya na may human trafficking, merong land grabbing, merong inciting to sedition, tapos ngayon lahat daw ng kinaso sa kanya ay gagamitin daw niya na pang-asylum sa Netherlands. So ito po mga kababayan. Sinampahan ng kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson attorney Harry Roque kasama sina Cassandra Leong at marami pang iba. Kaugnay ito sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Porac, Pampanga na sinasabing sangkot sa illegal na gawain tulad ng illegal recruitment. Ayon kay Department of Justice o DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., naisampa ang kaso sa Regional Trial Court ng Angeles, Pampanga. Kay Ginoong Harry Roque, kay Atty. Roque, makita mo naman makasama doon na
siya mismo nanggaling sa kanya, abogado siya ng Whirlwind. Tapos may lumabas doon na siya ay pumunta. Kahit sinasabi niya na abogado lamang siya ng Whirlwind, siya ay pumunta sa office ng PAGCOR upang ipakiusap. Opo, Ma'am Nerissa. Bakit laging sinasabi ni Sarah na okay ang tatay niya pero kawawa kasi hindi makapagluto, hindi marunong maglinis? Actually hindi naman po talaga nagluluto ang mga nakakulong sa loob doon kasi meron po 'yang rasyon. 'Di ba? Hindi sila pinapaluto pero meron silang kusina doon, may computer, may TV, wala nga lang internet, 'di ba? So, napaka-unfair po talaga ng mundo. Yung mga pinapapatay ni Digong, hindi naman yun nakulong para lutuan eh. Si Digong nakakulong, 'di ba? Nakakulong tapos kailangan lulutuan mo pa, may ano pa nga eh, may special treatment pa na pinahospital pa nga eh. 'Di ba? May pa-hospital portion pa eh. Oh, yung mga pinapapatay niya, walang hospital portion doon. Oo. Kaya napaka-unfair po talaga ng mundo. Nakulong ka nga, may katulong ka pa. Yung mga pinapapatay niya, unfair. Yung mga pinapapatay niya walang gano'n. Hindi nga muna pinainom ng tubig bago tinumba eh. 'Di ba mga kababayan? Hindi hindi pa nga tawag dito, pinapainom ng tubig maskin pinapakain man lang. Tapos ito naman kay